Mic test. Ayan. Morning. Thank you. James and Francis. Again, happy birthday. Sino po may kaarawan ngayong araw na to bukod kay James? Si Ate Lori B. Sino pa? Meron pa ba? Ayan. Sino po dito sa unang pagkakataon nakasama namin sa lugar na ito? Meron po ba? First time. Ayan. Welcome po. Welcome. Praise the Lord. Ayan. Sino pa po? Sino pa po? Thank you. Sino pa po? Meron pa? Ayan. Thank you. Sige, tayo po tayong lahat. Ayan. Sige. May papabasa muna ako sa atin, ha? Saan ba yan? Ayan. Basahin nga natin ng sabay-sabay, ha? 1, 2, 3, basa! Sama-sama, tulong-tulong sa pagsulong ng karya. With conviction. Yung talagang, ano tayo with conviction. 1, 2, 3, basa! Sama-sama, tulong-tulong sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Mas malakas pa! 1, 2, 3, basa! Sama-sama, Alam niyo ang ibig sabihin niyan? Unity. Unity. Ibig sabihin, sama-sama tayo, tulong-tulong tayo para isulong ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. At sino ang may tataas? Ang ating Panginoong Jesus. No, hindi po tayo, kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, sa katabi mo, sama-sama, tulong-tulong, sa pagsulong, sa kaharian ng Diyos. Ayan, narinig mo sinabihan mo yung katabi mo. Sige, basahin po natin ang salita ng Panginoon. Ayan, 1, 2, 3, basa. but your chosen people, A royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Babasahin ko po sa Tagalog, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos. Kaya nga po ang title natin ay, ano nga yung title natin? Ayan, Bayan ng Diyos, chosen for His inheritance. So, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Mula sa kadiliman, tinawag kayo ng Panginoon sa kaliwanagan. So, kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. So, ang pagiging bayan ng Diyos ay bukod sa pinipili natin, inihirang tayo ng Diyos. No, bago pa lang tayo ipinanganak, nakaplano na yung gagawin sa atin. No? Nakalatag na yung bawat desisyon na gagawin natin, kung ano yung mangyayari sa atin, kailan tayo papanganak, kailan tayo mag-aasawa, kailan tayo magkakaapo, kailan tayo magkakasakit, kailan tayo mamamatay. So, ano sabi dyan? Tayo ay bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit kayo tumanggap o tinatanggap na ninyo ang kanyang habag. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Nagpapasalamat po kami na sa araw na ito, magkakasama po kami na mag-aaral ng iyong salita. Hindi lamang po dito sa on-site, maging sa FB Live na nakikinig. Lord, dalangin ko na buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang matanggap ang iyong mga aral. Naway makita namin, Panginoon, ang aming pagkakilanlan bilang iyong piniling bayan, bayan ng Diyos, at maipamuhay ang iyong mga layunin para sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming gagabayan
sa pamamagitan ng iyong banal na spirito sa amin pong mga pag-uusapan, sa amin pong topic. Lord, dalangin namin, Panginoon, na makita po namin ito, O Diyos, ang iyong salita na makapangyarihan na buhay na kumikilos po sa aming kalagitnaan. Panginoon, sa aking sarili, inamin ko po, wala po akong magagawa. Kung di mo po ako gagamitin, ako po ay walang kabuluhan. Kaya nga po, ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin. At salamat sa iyong pagkilos sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay mabuti. Kasi nandito ka ngayon. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka ngayong araw na ito. Ayan, sige, balik lang po ako doon sa ating salita. Sige, balik mo po doon sa salita ng Panginoon. Hindi, yung isa pa. Yan. Alam niyo, ang background po ng taong sumulat ng unang Pedro ay si Peter din po. No? Siya po ang sumulat. At ini-encourage niya po ang mga tao na kanyang sinulatan na maging matatag at maging malakas na mga mananampalataya kasi darating ang araw na merong mga persecution, merong mga suffering na darating sa ating buhay. At yan ay totoo sa bawat isa sa atin. Lahat po tayo nakakaranas ng mga suffering. No? Merong mga kasakitan, merong mga kahirapan, merong mga problema sa relationship, merong problema sa pamilya, problema sa financial, problema sa kaliwat kanang mga ingay ng mundo, mga stress. Alam nyo, ayon sa pag-aaral, ito po ay totoong nakita sa mga mag-aaral, lalong-lalo na sa mga estudyante. Between 12 to 15 years old ay nakakaranas na ng very, very stressful na buhay. Can you imagine 12 to 15 years old no nai-stress na? And nakakalungkot pa, ito ring edad na ito, between 12 to 15, ay dumarami na ang maagang nabubuntis. Early pregnancy issue between 12 to 15. Hindi po ba kayo nalulungkot na napakaraming mga kabataan na ngayon, sabi nung principal na pinagturuan namin sa San Marcelo Green High School, nung Monday, sabi nung principal, kailangan po namin kayo, pastor. Kasi po, nung hindi po kayo nagtuturi rito last year, ang dami pong problema ng mga estudyante. Ito po ay grade 7 to grade 10. Imagine niyo, grade 7 to grade 10. At ang numero ng mag-aaral sa isang klase, ito, nandito yung mga nagturo, siguro mga 55 pataas. And nakakalungkot ang sabi ng principal, maraming may mental issues. Hindi lamang mga faculties, nagturo din po ako sa mga teachers about mental health. And then, of course, nagturo rin tayo ng spiritual, no? And hindi lang mga teachers ang nakakaranas ng ganong klaseng sitwasyon, ng problema, maging ang mga estudyante lalong-lalo na. So pag tinignan mo sa eskwelahan, no, pag pumunta ka sa environment ng school ngayon, public school, ayan, nung Monday, nandun po kami, latest, no? Palakpakan po natin yung mga naging nagturo sa mga estudyante. No, ito po ay, ilan ba tayo? 12 section ba o 11? 12 ba? 11. So 11 section yung tinuruan natin, 55 student pataas. So ang total ng mga estudyanteng nandoon mula grade 7 to 10 is 1,300. Ang sabi ni principal, baka i-adjust yung oras para makover din natin yung grade 8 and 9. Hallelujah! Pero kailangan po namin ng mga manggagawa. Kailangan po namin ng mga taong magtuturo sa mga estudyanteng ito.
No? 40 minutes na pagtuturo sa kanila, ang laking bagay para sila ay makarinig ng salita ng Panginoon, ng encouragement. No, kailangan po namin kayo, mga kapatid. No, lalong-lalo na itong mga kabataan. Ang dami pong kabataang sumama doon at kailangan pa po namin ng mga manggagawa, no, para magturo. At alam nyo, share ko na rin, itong picture natin na tinuturo natin sa Marcelo Green High School, Medical Mission, Feeding Program, pinadala ko po sa Rotary Club. And kahapon, nagkaroon po kami ng meeting. Sabi niya, Pastor, bibigyan po namin kayo ng red carpet award. No? And nagulat ako. Sabi ko, ano ba yung organizations na yon na pupuntahan ng Rotary? Ito po ay World Mental Health. At ang guest speaker po ay si Bongbong Marcos. No, sa may UP Diliman sa October 10, bahay ng alumni. No? So, mamaya makikita niyo yung announcement. In-invite po tayo hindi naman speaker, pero magkakaroon po ng parang 10 minutes o 5 minutes speech about spiritual, kung paano nakakatulong tayo sa society, especially sa mga kabataan. Kasi ito po ay funded ng National Educators Association of the Philippines. So, nung pinadala natin yung picture natin na ginagawa natin sa Marcelo Green High School, and then na-recognize nila na meron tayong part sa society na ini-educate natin yung mga kabataan, hindi lamang to have spiritual, na makilala nila ang Panginoon, kundi yung isip din nila maging maayos na merong Diyos na tutulong sa kanila. Mabuti ba ang Diyos? Mabuti ba ang Diyos? Amen. At natutuwa po tayo na sabi niya, Pastor, magsama po kayo ng mga kasamahan nyo, no, para dumaan po kayo sa makasama po sa gawaing ito. No, so hindi ko alam kung paano ko gagawin, pero natutuwa po tayo na na-recognize po yung mga ginagawa natin. Kasi ang ginagawa rin naman nila ay nagtatap ng mga organization para gawin yung mga ginagawa nila. Yung gagawin yung mga proyekto nila. No? And later on, may makikita po kayong mga proyekto nila. And kinuha rin po akong ambassador ng Rotary sa isang event, no? Just to promote yung anti-polio nila. So, iyan po yung mga binigay sa ating assignment. So, tatanungin siguro, Pastor, paano ka nasama sa Rotary? So, dahil po bumili tayo ng lupa sa Madrigal Business Park, so, ang ating chapter president na may-ari ng lupa, no, pinadala po tayo sa meeting and acknowledge tayo. And then, minembro po tayo sa Alabang Madrigal Business Park chapter ng Rotary. So, parang ni-recognize tayo. So, kaya, I really praise the Lord na kinikilala nila yung ating mga ginagawa, lalong-lalo na sa community. No, sa community. Kaya purihin po ang Panginoon at purihin po ang Diyos sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya sa atin. No? So, katulad nung sinabi ko, alam mo yung isa pang bagay na gusto pang i-share, every Friday, meron din pong evangelism ang mga taga-Gia Binyan. Nag-i-evangelize din po sila. No? Dito pong mga kapatiran natin, masisipag na nag-i-evangelize yan mula kabataan. No? Sila Jack, sila Roslyn, sila Ate G, si Ate Angie, si Pastora M, at saka si Kuya Tong. No? Sino pa ba? Si Ruel. Nakalimutan ko si Ruel. Sorry. Yan, si Ruel. Si Ruel is very active ngayon sa CIRTEC. No, at nagpapagamit, tumatayo na po yan at nag-evangelize na rin. So, palakpakan natin yung mga kapatid natin na sinusuyod yung community doon po sa barangay Langkiwa, no, para po mag-share ng salita ng Panginoon. Ang feedback nila sa akin, Pastor, napakaraming tao. Hindi sila makukulangan ng tao para magbahagi ng salita ng Panginoon. So, yun po yung effect ng kanilang ginagawang evangelism doon sa lugar na iyon. And I also encourage, katulad ng ating team
o yung ating panawagan, yung sama-sama tulong-tulong sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. No, I also encourage lahat ng mga small group facilitators and leaders. No, kayo po ay meron po kayong responsibilidad, no, na yung mga small group nyo ay of course manganak. Pag sinabing cell group, ano ba ang characteristic ng isang cell? Cell has a life, cell has a capability to grow, no, para lumaki. Kaya kung kayong mga cell group, hindi kayo lumalaki, ibig sabihin walang buhay. So kailangan natin lagyan ng buhay ang mga cell group. So kung kayo ay nagsi-cell group ngayon, dapat lumalaki kayo, lumalago kayo. Hindi lamang nagpapalakasan kayo sa isa't isa, kundi lumalago din yung small group nyo. No? Maliwanag po ba sa mga facilitators and small group leaders? Importante po kayo sa simbahan kasi pagka lumalaki ang small group, lumalaki ang mga cell group, lumalaki po ang simbahan, lumalaki po ang community. Maliwanag po ba? Hello? Sabi mo sa katabi mo, manganak ka! Manganak ka! No? Lumago ka! Alam nyo, napakasimple lang po ng panawagan, no, ng ating discipleship. Tingnan mo yung sarili mo. Kapag na-duplicate mo yung sarili mo sa katabi mo o kaya sa kakilala mo, praise the Lord. Yan po ang ating goal, no? Ma-duplicate natin, makapag-disciple tayo ng katulad natin na sila rin ay susunod, mananampalataya. Kapag ka ganito ang naging tema natin, no, kapag ka ganito ang naging takbuhin natin, ang atake natin sa small group, no, I tell you, kukulangin po dito. Mas okay po mamroblema tayo sa lugar kaysa mamroblema tayo yung small group hindi lumalaki. Mas malaking problema po yun. No? Kasi pag hindi po tayo nagtulong-tulong mga kapatid, pag hindi tayo nagtulong-tulong, pag hindi nyo ako tinulungan, pag hindi nyo tinulungan yung mga small group members nyo, pagtutulungan po kayo niyan. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya kailangan tulungan mo yan kasi pag hindi mo tinulungan yan, baka pagtulungan ka yan. No? Wag naman po sana. So, yung background po nitong 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, ang background po nito, of course, katulad nung sinabi natin, ang sumulat ito ay si Pedro, no? Nagbibigay siya ng paalala o guidance, no, sa mga mananampalataya, lalong-lalo na sa mga Kristiyano nung panahon na yon, na sa kanila pong pagharap sa mga problema, yung mga trials, yung mga testing, no, kailangan ma-maintain pa rin yung kapayapaan at yung pag-asa na si Kristo ay kasama nila. At ang mga bagay na of course sinasabi rito ni Pedro, ini-encourage niya yung mga believers na maging matatag sa pagharap sa mga problema. At kasi yung mga early Christians nung araw, they undergoing several persecutions, and particularly under the Roman Empire, no, nung time na yon. At nire-remind ni Peter yung mga mananampalataya na sa gitna ng mga suffering, no, manatili yung kanilang pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ito rin yung sinasabi ng Panginoon sa bawat isa atin. Sa gitna ng maraming problema, sa gitna ng maraming ingay ng mundo, sa gitna ng maraming stress, sa gitna ng maraming sabihin nating rejection, no, sa gitna ng maraming mga bagay na physical na kasakitan, ng iba sa inyo nakakaranas ng kasakitan, no, sa gitna ng mga ito, wag po tayong bumigay. No, manatili po ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At yun po ang sinasabi niya rito. Nang sinasabi rin dito ni Pedro, tayong mga mananampalataya, na tayong tinawag ng Panginoon, mamuhay tayo ng may kabanalan. Hello? Tingnan mo nga yung katabi mo. Banal ba yan? Mamuhay ng may kabanalan. Alam nyo, in times o sa gitna ng mga oppositions and immorality, Peter urged the believers to live holy and blameless.
na ipinapamuhay natin ang ating identity kay Kristo. Ano pa? To remind believers of their, sinabi ko na, yung identity in Christ, no? Katulad nitong binasa natin ngayon, merong 5 identity dyan na sinasabi ang Panginoon. Ano yung number 1? Sabi na gano'n, we are chosen by God, no? Ito yung 5 identity na makikita natin doon. We are chosen by God. We are a royal priesthood. We are set apart to be holy. And we are we are special to God. His special possession, tayo pag-aari ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ang buhay mo, kung ikaw ay tumanggap sa Diyos, hindi mo na pag-aari. Ikaw ay possession na ng Panginoon. Special possession. Kung may pari, ito royal priesthood, no? Mas mataas pa, no? And called to proclaim His greatness to the world. Yan po yung ating identity base dun sa binasa natin. Hindi po pa yan ang topic ko, ha. Sinasabi ko pa lang po yung nililay down ko pa lang yung foundation, no? So yung aspect para madiskubre natin yung ating identity kay Kristo, ito po yung konsepto na pwede kong ibigay sa inyo, no? And ito po ay base lamang po sa pag-aaral natin sa School of Workers. Ito po, hindi pa po ito yung 3 topic ko. Gusto ko lang pong ibigay sa inyo yung aspeto para madiskubre natin yung ating identity kay Kristo. Ito yung kung paano. Number 1, sabihin mo sa sarili mo, I am accepted. Sabi nila sa Ephesians chapter 1, verse 6, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Hallelujah. Ang ibig sabihin niyan, yung Diyos o si Kristo, tayo ay ina-accept kahit sino ka pa. Kahit gaano karumi yung dinaanan mong sitwasyon o yung naging buhay mo, kahit gaano kalaki yung naging kasalanan mo, tatanggapin ka pa rin ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, you are accepted by God. Hindi ka tinanggap ng Panginoon dahil magaling ka, dahil mataas ang tinapos mo, dahil marami kang achievement, dahil very successful ka. No. Kahit anong ginawa mo, regardless of your past or shortcomings, you are accepted by God. Ito yung katotohanan na nagbibigay sa atin ng kapayapaan at confidence para masabi natin na tayo'y belong sa Panginoon. Hello? Kapatid, kahit anong ginawa mo, kahit anong naranasan mo in the past, yung shortcoming mo, tatanggapin ka pa rin ng Diyos. Lahat po tayo nagkasala at lahat po tayo hindi nakaabot sa standard ng Panginoon. At ang kabayaran ng kasalanan natin, sabi ng Romans 6:23, ay kamatayan. Kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang ginawa ni Kristo, bumaba siya dito dahil nakita ng Panginoon ang problema ng tao more than 2,000 years ago. Ang problema ng tao ay hindi po economics, hindi po politics, hindi po social problem, hindi po financial. Ang problema ng tao ay kasalanan. Ano ang naging solusyon ng Diyos? Ibigay yung kanyang bugtong na anak. More than 2,000 years ago, si Jesus po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Kasalanan ng ipapanganak pa, binayaran na Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Tinapos niya na. Kaya nga tayo, na tumanggap sa Kanya, tayo ay nabilong sa Kanya.
I am accepted. Number 2, I am valuable. Valuable. Luke chapter 12, verse 24, consider the ravens, they never sow nor reap, they have neither storehouse nor barn, and yet God feeds them. Of how much more value are you than the birds? Kapatid, napakahalaga mo sa Diyos. Sabi mo sa sarili mo, I am valuable. Sabi mo sa sarili mo, I am valuable. Hindi ka basta-basta, kapatid. Kung ang mga ibon nga pinapakain ng Diyos, how much more ikaw? Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Our worth is not based on worldly standards like success or appearance. Instead, our value is determined by the fact that we are God's creation, made in His image, and redeemed by the blood of Christ. Ito po yung katotohanan na tayong lahat ay kinreate ng Panginoon, ginawa niya sa kanyang wangis, at yung hininga ng Panginoon na nasa iyo, na na-enjoy mo ngayon, galing yan sa Diyos. When God made yung mga tubig, yung mga hayop, let there be light, let there be, kung lahat ng mga bagay na nilikha niya, sinabi niya, magkaroon. Pero nung tao na ang lilikhain niya, kumuha siya ng putik, hinulma niya, nakawangis niya, at hiningahan niya. Hindi niya sinabing magkaroon ng tao. And that is, you are valuable sa Panginoon. Biruin mo, nasa sinapupunan ka pa lang. Mga kabataan, nasa sinapupunan pa lang kayo ng inyong mga magulang. Nandun na ang Diyos. Lahat ng parte ng katawan nyo, ginagawa. Ganun niya kaka-importante. Pati nga ang bilang ng buhok mo, alam niya. He knows when you sit, He knows when you rise, even the words na lalabas sa bibig mo, lalabas pa lang, alam niya na. Ganun ka-importante sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, importante ka sa Diyos. Hindi ka basta-basta. Hindi ka pinagpilian, ikaw ay pinili. Hallelujah! Ano pa? Lay down pa lang to, ha? I am love. I am love. Romans 3:8-38-39, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah! Alam niyo, ang pag-ibig ng Panginoon, walang kondisyon. No matter what happens, God's love is constant. Unconditional. Unbreakable. Sabihin mo sa katabi mo, kahit natutulog yan, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kahit natutulog ka. Mahal ka ng Diyos. Sabihin mo, ulitin mo ulit. Mahal ka ng Diyos, kahit natutulog ka. No matter what. Ang tao may kondisyon. Mahal kita kasi. Mahal ko siya kasi. Mahal ko siya kasi. Mahal ko siya kasi. Ang tao may kondisyon, pero ang Diyos wala. Amen? Amen po ba? Sabi mo, mahal ako ng Diyos. Walang kondisyon. Amen. Ano pa? Number 5, I am capable. Sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. So,
we are empowered to do great things. God equipped us with the skills, wisdom, and strength to fulfill His purpose in our lives. Alam nyo, this is my philosophy. No, nabasa ko lang naman yung libro. We don't need to pursue wealth. Hindi tayo magtatagumpay. Kasi money is just an idea. And the more you have more money, you have more. And the more you have more ideas, you have more money. Okay? So, money is just an idea. Kaya nga po yung kaibigan ko, sabi niya kapag nakasolve tayo ng problema, dadami ang pera natin. Narinig niyo ba yun? Kapag daw nakasolve tayo ng maraming problema, dadami ang pera natin. For example, sa isang lugar, nung ako po ay high school pa, yung tatay ko, sabi niya, tiningnan niya sa kapiligiran, wala ritong butika. Nagtayo yung tatay ko ng butika. Alam niyo ang kinikita nung time na kalakasan ng butika dahil kami yung nag-iisang butika doon sa may barangay sa Malabon. Can you imagine kumikita ang tatay ko ng 60,000 a month, nandun lang sa maliit na lugar. 60,000 a month. Ganun kalaki yung kinikita niya sa butika. Dahil kami lang yung butika doon sa area na yon. Merong 500 families na nandun. Kaysa lalabas sila sa Mercury Drug, nung time na yun, ang lakas ng butika. Alam nyo, ang daming gumaya. Alam nyo mga Pilipino, gaya-gaya eh. Gumaya, ang daming nagtayo ng butika nun. Humina. Nag-isip na naman yung tatay ko. Ano kaya pwedeng business ngayon? Nakita niya, wala pang mga nagtitinda ng mga tangke, ng gas. So nagpalagay siya ng maraming tangke. Siya na naman yung nauna. Sinolve niya yung problema ng mga tao sa paligid. Ang lakas ng mga tangke. Ayun, may nanggaya na naman. Alam niyo, ang Pilipino, walang originality. May nanggaya na naman, tinabihan na naman, dumami na naman yung nagbebenta ng tangke ron. Kasi nakita, ang lakas eh. Oh? Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Mga kapatid, binigyan na tayo ng wisdom ng Panginoon. We are capable. Success is predictable. Pero yung pagbagsak, predictable din. Yung failure is predictable din. Kung gusto natin maging successful, go to God. Alamin mo, Lord, bakit mo ba ako nilikha? Ano ba ang purpose ko dito? Unless you know that, mga kapatid, hindi mo malalaman, paikot-ikot ka lang. Hanggang sa mapariwara ka. Kasi you don't know your purpose, why you are here. Hindi mo alam gagawin mo. Pero kung narinig mo sa Panginoon, ito yung gagawin mo. Hindi ko po pinlanong maging negosyante, mga kapatid. Inalaw ng Panginoong matanggal ako sa trabaho. Ang laki-laki ng sahod ko. No, ang laki-laki ng sahod ko, inalis ako ng boss ko. Pak! Wala akong trabaho. Sabi ko kay Nanay Lem, ate, wala na akong trabaho. Mag-pray tayo. Pray kami. Alam mo, sabi sa akin, wala pang business na ginagawa. Ang sabi sa akin, huwag ka nang umalis, huwag ka nang mag-abroad. Mag-business ka na lang, dito na lang kayo. Without thinking, kasi pastor sinunod ko siya. Without thinking, sinunod ko. Nag-create ako ng business, nag-ano ako sa sect, and then nagtinda ko na hindi ko alam kung ano ititinda ko. Ang una kong tininda, ang una kong binenta, office supplies. Lahat, karamihan ng building dyan dito sa Madrigal Business Park, sa may Alabang. Ako nagdi-deliver, bit ko yung mga office supplies, kung ano man yung office supplies niya, buhat-buhat ko yan, pawis na pawis ako, dala ko yung invoice, pupunta ako ng papipirmahan ko, ako magdi-deliver, ako magpapapirma, ako rin maniningil. Ako lahat. Doon ako nagsimula. Hindi ako nahihiya. Na kahit pawis na ako, nagbubuhat ako. Ang bibigat nung typewriting Alam niyo, naranasan nila Meg yan. Nakita niya kung gaano kabibigat yan.
Noong nagsisimula kami, ang bibigat nun. Pabalik-balik ako sa elevator. Iaakyat ko doon sa opisina. Bababa na naman ako. Iaakyat ko na naman yung ibang item. Pero nyo, after 1 year, yung kinita ko nung 13 years, itotal mo lahat yung kinita ko lang nung 1 year. After 1 year. We are capable. You are capable. You are capable. You are capable. Ibinigay na sa atin ng Panginoon yan. Yung katagumpayan, binigay na sa atin ng Panginoon kasi nadidelight ang Panginoon kapag ikaw nagtatagumpay. Kapag ikaw bine-bless, nadidelight ang Panginoon, natutuwa. Kaya pag hindi ka na pinagpapala, hindi natutuwa ang Diyos. Kasi sa kingdom ni Lord, sagana. He is the owner of heaven and earth. Ang pangako niya, ibibigay ng Panginoon yung mga pera ng hidden sa mga righteous. Pero until now, hindi pa natin nararanasan. Why? We don't know our purpose here on earth. We don't know our identity. Ninanakaw ni Satanas yung identity mo, kapatid. Huwag kang pumayag. Dinidistort ng kalaban at ng mundo ang identity mo. Ang sinasabi sa'yo, wala kang kwenta. Walang nagmamahal sa'yo. Hindi mo kaya. Mahina ka. Naranasan ko po yun. Lagi nyo naririnig yun. Di ba ang sharing ko? Sabi ng teacher ko, dahil ang itim-itim ko nung high school ako, sabi ng teacher ko, ulikba, wala kang mararating. Masakit, di ba? Sabi sa akin, yung teacher ko nagsabi sa akin, ulit ba, wala kang mararating. Pero, ang sabi ko, hindi ganun ang pagkakagawa sa atin ng Panginoon. Minsan kahit ang mga magulang natin, nasasabihan tayo ng hindi maganda. Huwag nating tanggapin. Huwag mong tanggapin. Hindi ganyan ang identity mo sa Panginoon. Maliwanag po ba? Yan. Hindi po yan ang topic ko. Mabilis lang po yung topic ko. Pasensya na po. Foundation pa lang po yan para nagkakaintindihan tayo. Ito po yung 3 points ko. So, ito po yung 3 points ko. Pasensya na po. Ayan. Number 1, we are chosen as God's people. Sabi mo, sa katabi mo, you are chosen as God's people. Alam nyo, ito yung katotohanan na God has specifically chosen us to be part of His spiritual family. Totoo po yan. No, pinili tayo ng Panginoon para mapabilang sa Kanyang spiritual family. Not by our own merit, but by His grace. Sa pamamagitan ng Kanyang habag. And this choice means we have special relationship with God as His own people. Tayo po ay tao ng Diyos. At ito po ay pribilehiyo at responsibilidad na tayo ay tinawag ng Panginoon. Tayo ay nararapat mamuhay na nire-represent natin dito sa earth, reflecting His love, mercy, and holiness sa ating araw-araw na pamumuhay. Alam mo, ang tawag sa'yo, sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay ambassador ng Panginoon. So, asan ang kingdom na nire-represent mo? Kingdom of God. Si Kuya po ay ambassador. Andito rin po. Ambassador po siya ng Pilipinas sa iba't ibang lugar. Sino nire-represent niya? Philippines. Saan siya nag-o-office? Sa office ng Pilipinas, doon sa area sa lugar kung nasaan siya. Pero sino ang nire-represent niya? Pilipinas. Tayo rin po. Ang nire-represent natin ay Kingdom of God. Dapat ang lingwahe natin, Kingdom, Heaven. Dapat ang mga binabasa natin ay patungkol din sa Kanya. Dapat ang sineshare natin, ang sinasabi natin, ang Kanyang mga salita rin. Kasi nire-represent natin ang Diyos. We are ambassadors
of God to reflect His love, His mercy dito sa mundo. Hello? Sabi mo sa katabi mo, you are ambassador of God. We are chosen as God's people. Kaya nga ang ibig sabihin niyan, consistently, tayo po ay pinili ng Panginoon, katulad ng pagpili ng Panginoon sa Israel. No, pinili niya ang Israel para kanyang maging nation. No, sa Old Testament, makikita natin yan. And tayo naman sa panahon natin ngayon, tayo po ay pinili, o sabi na ganoon, dahil kay Kristo, tayo ay John 1:12, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito po ay karapatan na tayo ay maging anak ng Diyos. And that is, napabilang tayo sa pamilya ng Panginoon. So, sabihin mo sa katabi mo, tayo ay pinili. So, paano natin gagamitin niya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Alam nyo, think about a time when you were picked for something special, like a job or a team. And being chosen made you feel valued and needed. In the same way, God chose us to be part of His family. However, this also comes with responsibility to live as reflection of His love. Dahil tayo ay pinili ng Panginoon, no, katulad ng mga nagbabasketball or nasa project, no, pinipili yung mga tao para gawin yung proyekto, o pinipili yung mga players sa team. Alam nyo, ganun din tayo. Pinili tayo ng Diyos sa karamihan. Ito, ilalagay ko to sa Team Gia community. Ito, ilalagay ko to sa Victory community. Ito, ilalagay ko to sa CCF. Pinili ka ng Panginoon. Hindi mo pwedeng piliin. Kasi alam nyo, marami pong hindi namimili sa Panginoon. Alam nyo ba na kailangan talaga nating mamili? Kasi ang pagiging pamilya ng Diyos, pinipili po. Marami pong tao hindi naman pinipili ang maging pamilya ng Diyos. Kasi ang dami po naming sinesiran na tumatanggi rin. No? So tayo po ay pinili ng Panginoon. Pinili rin po natin, nagdesisyon po tayo. Natanggapin siya sa ating puso bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Alam niyo, bilang pinili ng Panginoon, kinakailangan nating mamuhay sa ating buhay nang may compassion at merong habag sa ating puso. Kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho, treat others with love. Kasi ang nire-represent mo si Jesus. Hindi ka pwedeng maging mabagsik, hindi ka pwedeng maging harsh, hindi ka pwedeng suplado. Hindi mo mawiwin yung mga tao sa paligid mo kung pangit yung ugali mo. So treat others with love. Kasi ang nire-represent natin si Jesus. Number 2, we are set apart to proclaim His glory. Katulad nung sinashare ko kanina, sabi na ganoon sa key verse na yun, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Our purpose as God's chosen people is to proclaim His glory and goodness. Tayo ay binili, no, ng Panginoon mula sa kadiliman, kinuha tayo sa kaliwanagan. No, yung kasalanan natin ay binayaran ng Panginoon. Ano ang pinambayad niya? Yung kanyang banal na dugo. Kapatid, ang kaligtasan ay libre. Pero ang ipinambayad ng Panginoon ay ang kanyang banal na dugo.
Very precious. Huwag mong sayangin yung buhay mo. Pangalagaan mo yung spiritual na buhay mo. Yes, ang kaligtasan ay libre, pero ang ipinambayad ng Panginoon ay ang kanyang banal na dugo. Napaka-precious. Ang buhay natin dapat nagpapatotoo ng ating pagbabago. Kung ikaw ay nasa eskwelahan, nakikita sa iyo, mga kabataan, dapat nakikita sa atin yung kabanalan ni Kristo. When was the last time you shared the Word of God to your friends and classmates? When was the last time you tell about God, kung paano ka binago ng Panginoon? Nakikita ba talaga sa iyo yung pagbabago ng Diyos? O dati pa rin? We are set apart. Ibig sabihin, hiniwalay sa karamihan. Ako po ay naging kabataan. Nung ako po ay nakakilala, when I was 18 and 19, palamura po ako eh. Dahil yung kinalakihan namin lugar. So kapag nagbabasketball kami, pag nakakashoot ako, nagmumura ako. Pag nakashoot ako, galit na galit ako, oh! Puto ko tsinta! Parang gano'n, no? Gigil na gigil, passionate eh. Talagang pag naglalaro, tapos tititigan mo pa yung kalaban mo. Nung time namin, ang uso pa, pagka yung nakashoot ka, tapos may sumabay sa'yo, kalbo ka! Ganun pa, no? Mga asar, tapos may mura pa. Eto na, nung nakakilala ako sa Panginoon, nagtaka yung mga kakampi ko. Ba't di ka na nagmumura? Sabi sa akin na gano'n. Bakit? Masama ba? Masama bang hindi magmura? Ang sabi sa akin, ba't di ka na nagmumura? Dati pag nakakashoot ka, nagmumura ka. Kapatid, simpleng pagbabago pero dapat nakikita sa atin. Mga kabataan, kung yung may ginagawa kayo dati na kasama nyo sila, na alam nyo hindi maganda, you set apart. You can say no. Maliwanag po ba mga kabataan? Lalaksan natin ng konti. Maliwanag po ba mga kabataan? Ayun, praise the Lord. Mga nasa tamang edad, maliwanag po ba? Ayan, praise the Lord. Mga kapatid, we are set apart. Dapat nakikita na sa atin ang liwanag ni Kristo. Dapat ang buhay natin ay nagpapatotoo ng pag-ibig ni Kristo. Dapat mga kapatid, nadadala na rin natin sila sa liwanag. Hello? Yung mga taong kasama natin, nadadala na natin sa liwanag. God called us out of darkness into His light, giving us a purpose to proclaim His glory. Our lives should be testimonies of His goodness. Alam niyo, ang dami ko na pong nasharean na dati meron silang mga bisyo, sugal, alak, droga. And then nakita namin yung pagbabago, yung kapangyarihan ng ating pagpapatotoo. At yung ability, no, para yung buhay niya mabago ng ating Panginoong Hesukristo. I think napakalaking kagalakan sa atin na tayo po ay hindi lamang ginagamit ng Panginoon sa ating buhay po, hindi lamang pinoproclaim ang glory ng Panginoon, no, nagte-testify tayo sa ginawa ng Panginoon, kahit hindi po tayo mag-preach, mga kapatid, a simple act of kindness and forgiveness. Ulitin ko, kahit hindi po tayo mag-preach, a simple act of kindness and forgiveness
Ito pinapakita na natin kung paano tayo binago ng Panginoon. It is very powerful, mga kapatid. Kung dati sa opisina nyo, ang damot mo, may baon kang 4 na pandesal, hindi mo man lang mabigyan yung katabi mo, no, dahil nakakilala ka na sa Panginoon, a simple act of kindness and forgiveness, isi-share mo na ngayon yung pandesal. Hello? Hello? That is how na magkaroon tayo ng holiness, no? Sa ating mga ginagawa. Makita sa atin si Kristo. Number 3 and last. Ay, ba't may announcement na? Kala ko, nag-announcement na ako eh. Number 3, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, basa. So ang key verse po natin dyan, once you had not received mercy, but now you have received mercy. Ano po ang key point natin dito, mga kapatid? As God's chosen people, we are recipient of His mercy and inherit His promises of eternal life and relationship with Him. So this inheritance is not material but spiritual. Ito po ay spiritual. Marked by God's love, forgiveness, and the hope of eternal life with Him, with Jesus. So our inheritance is a testament to God's faithfulness and the future He has prepared for us. Hallelujah! Napakaganda, mga kapatid, ng hinaharap kapag ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon. Ito ang suggestion ko sa inyo. Kayong mga kabataan, you ask God, kahit bata pa kayo. Kayong mga nasa tamang edad, kung hindi nyo pa rin alam, you ask God. Hindi pa rin huli. You ask God, Lord, ano ba talaga yung purpose? Bakit mo ako nilikha? Bakit nandito ako sa pamilyang ito? Bakit nagtatrabaho ako dito? Bakit ako nandito? Ano ba talaga ang purpose ko rito? Ask God. Hindi ko kayang sagutin yan, pero ang Panginoon kayang sagutin. Mga kabataan, ang ganda ng plano ng Diyos sa inyo. Ask God. Don't ask your friend, lalo na kung unbeliever. Don't ask people na walang Bible. Hindi kayo matuturungan yan. Kasi pagka tayo ay hiwalay sa Diyos, wala pong success. That is worldly success. Pero yung tinatawag na success sa Panginoon, matatagpuan lang natin yan kung tayo ay nasa Diyos. Apart from God, there is no success. Ang tawag po doon, earthly success. Maaring successful ka rito, ang ganda ng posisyon mo, ang dami mong earthly wealth, maaring maganda. No? Sa tingin mo, success ka sa mundo. Meron kang posisyon na napakaganda, yes, sa mundo. Tanggap yan. Pero sa Panginoon, katanggap-tanggap kaya yan? Mga kapatid, let us focus on our identity in Christ. Ano yon? We are God's chosen people. Our purpose to proclaim His glory and the inheritance of mercy and eternal promises we have in Christ. Let us focus on our identity. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng social media. Huwag kang maniwala sa mga tao naririnig mo. Alam nyo, nung ako po ay nagpastor, I already shut down any distraction na makakasira doon sa plano na pinapagawa sa akin ng Panginoon, kahit sino pa nagsalita. Sinut down ko na lahat ng distraction. Lahat ng negative thoughts, sinut down ko na. Nasasaktan ako, yes, kasi tao ako eh. Pero after I prayed, tapos na. Sinut down ko na, hindi na ako maapektuhan yan. I tell to myself, lahat ng distraction na sasabihin sa akin ng mundo, hindi ko pakikinggan. Ang pakikinggan ko lang yung sinasabi ng Panginoon sa akin, sa akin. Alam mo po ba, mga kapatid?
Kapag sinasabi ng social media, ganito ka, huwag kang maniwala. Kapag sinasabi ng mga tao sa paligid mo, ganito ka, huwag kang maniwala. Ang tingnan mo yung identity mo sa Panginoon. You are loved, you are acceptable, no? And ikaw ay pinili ng Panginoon. Maliwanag po ba? Ayan. Alam nyo, before knowing Christ, we were without mercy, but now we receive God's abundant grace. And this inheritance includes eternal life and our relationship with God. Let us cherish our relationship with God. Palaguin natin, palakasin natin ang ating relasyon sa Diyos. Alam nyo, kapag sinabing inheritance, tingnan nyo, think of an inheritance as something passed down to you, such as, for example, money or lupa. And however, our spiritual inheritance is far greater. Yung inheritance dito sa mundo, kung ba magpamana ako sa mga anak ko, sa mundo lang yun. Pero kung hindi sila lalaki ng may takot sa Diyos, hindi kami nagtagumpay. Kasi yung ipapamana ko sa kanila, sa mundo lang yon. Material things, isang araw mawawala. Pero yung eternal na relationship sa Panginoon, yung spiritual inheritance, yun ang pinaka-importante na matutunan nila. Alam nyo mga kapatid, in moments when you feel overwhelmed or unworthy, remember your inheritance in Christ. Remember your inheritance in Christ. You have been given mercy. Binigyan ka na ng habag ng Panginoon. Yung promise ng Panginoon na buhay na walang hanggan, nasa iyo na nung tinanggap mo si Kristo. Dapat ma-encourage tayo mga kapatid na mamuhay with confidence sa sarili natin. Na alam natin yung future natin is secure in God. Huwag kang matakot sumunod sa Panginoon kasi kung merong insurance, dito lang sa mundo yon. Yung insurance na yon, dito lang yon. Pero yung insurance natin, eternal security. Huwag tayong matakot, huwag tayong madamot sa Diyos na ibigay natin lahat-lahat sa Diyos. Hello? Hello? Huwag tayong matakot, ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Kasi this will give us eternal security. In conclusion po, we are chosen, napakasimple lang po yan, we are chosen, called, and inheritors of God's promises. Huwag natin kakalimutan yan. Tayo ay pinili, tayo ay tinawag, hindi ka pinagpilian, ikaw ay tinawag sa karamihan, at ikaw ay tagapagmana o tatanggap ng mga pangako ng Diyos. As we are reminded that we are God's chosen people, set apart for His purpose, our identity in Christ gives us both an incredible inheritance and a mission to proclaim His glory. Alam nyo, sa araw-araw nating pamumuhay, mamuhay po tayo sa kaliwanagan at sa katotohanan ng salita ng Panginoon na alam natin na tayo po ay recipient ng habag ng Diyos at tayo ay tinawag para iproklama, para makilala, no, ang ating tinanggap dito sa mundo. Whether through our words, actions, mga kapatid, we have the privilege of sharing the good news of God's grace and presenting His kingdom. So, isang araw, meron po ako nasharean 3 manggagawa. Isa pong
Isa pong 50 plus, isang 22 at saka isang 34 years old. Oh, and then habang kumakain sila, pinakain ko muna ng physical na pagkain, binigyan ko ng merienda, pinagkape ko, tinimplahan ko ng kape. And then sabi ko, pwede bang mahingi yung 5 to 10 minutes nila? And then pumayag sila. I shared the love of God. Tumanggap sila sa Panginoon. And then sabi ko sa kanila, pwede bang magkaroon ng Bible study dun sa ano nyo, sa tawag ito, dun sa shop nyo? Sabi ko, pwede ba magkaroon ng Bible study sa shop nyo? Ano tayo ng Bible study? Kasi pinagpipray ko na makapag-expand kami dyan sa barangay na yan eh. Hindi pa sila nag-commit, pero I keep on telling that to them. No, I keep on insisting na magkaroon talaga ng gawain doon, no? And alam niyo, isang araw may siniran po ako dito sa may office namin, no, yung mga kasamahan namin sa office, no. Siniran ko rin po sila. And tumanggap naman sa Panginoon. And nakita ko lang na kailangan talaga maging intentional tayo sa ginagawa natin. Maraming tao ang nangangailangan kay Kristo. Yung shinare ko dati, out of 121 million na Pilipino, 11 million lang ang Kristiyano. Hindi nadadagdagan. Bakit? Ito, pinag-uusapan din namin to. Bakit hindi nadadagdagan? Hindi po tayo nag-i-evangelize. Ang ginagawa lang natin, lumilipat lang tayo ng ibang simbahan. Palipat-lipat lang tayo. So the same Christian, sila pa rin. Yan po ang problema ng Kristiyano ngayon at ng simbahan natin ngayon. Ang daming tao na lumilipat ng simbahan. Nadadagdagan ba ang simbahan? Hindi. The same people. Lumalaki ang simbahan pero hindi nag-i-evangelize. Ano lang ginagawa nila? Lumilipat. Meron bang mga grasshopper dito? Ha? Meron pa ba? Kaya hindi tayo nadadagdagan, mga kapatid. Naglilipatan lang, pero the same number. Nakakalungkot. Mag-evangelize ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-evangelize ka. Mag-evangelize ka para sa Panginoon. Ambassador ka eh. Mag-evangelize ka. Kasi ikaw ay pinili ng Panginoon, tinawag ng Panginoon, at inheritors ka of God's promises. Let us live this study empowered, mga kapatid. Yung katalinuhan na tayo ay pinili, let us cherish. Tayo ay tinawag to serve the greater purpose in God's plan. As we continue our walk in faith, may we constantly proclaim His goodness in all that we do. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Kapatid, isipin mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Isipin mo ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa iyo. Araw-araw nagigising ka pa. It's a blessing. Isipin mo. Tapos lahat ng ginawa ng Panginoon sa iyo, kapatid, magpasalamat ka. Buksan mo yung bibig mo. Lord, salamat. Sige, huwag kang mahiya sa Diyos. Jesus is alive. Kung merong 2 o 3 na nagtitipon-tipon, ang kanyang presensya ay nasa ating kalagitnaan. Kapatid, narito si Jesus ngayon. Talk to Him. Sabihin mo lahat ng pasasalamat mo sa Diyos. Sabihin mo rin, kung may concern ka sa Kanya, sabihin mo na rin.
Sabi mo, Panginoon, salamat po. Panginoon, salamat po sa ganito. Salamat po sa aking pamilya. Salamat po sa nakakapag-aral pa po ako. Salamat po na meron pa po akong naisusot na damit. Salamat po na nakakakain pa po kami bilang pamilya. Talk to God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kapatid, katulad ng sinabi natin, pinag-aralan natin, you are accepted. You are valuable. You are loved. You are forgiven. You are capable. Because God chose you to be a royal priesthood. You are set apart to be holy. You are God's special possession. You are called to proclaim His greatness. Kapatid, this is your identity. Kung gusto mong malaman ang patungkol sa'yo, this is your identity. Your identity, hindi mo makukuha sa mundo. Hindi mo maririnig sa social media. Hindi mo maririnig sa tao. Maririnig mo yan sa iyong Creator. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga paalala sa amin. Salamat po, Panginoon, na kami iyong pinili. Na kami iyong iniligtas mula sa kadiliman. Binigyan ng napakagandang mana sa iyong kaharian. Lord, wala na po kaming may hiling kapag kami ay nasa iyo, kami po ay kumpleto. In you, we are complete. Ang dalangin ko sa bawat isa, naway maipamuhay namin ang aming pananampalataya araw-araw. Lord, turuan mo po kaming matutong ibahagi ang iyong kabutihan sa aming mga pamilya at kaibigan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas na mamuhay bilang iyong mga anak. At maging liwanag sa mundong ito. Marami pong salamat sapagkat ikaw ay tapat. Hindi ka po nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever. Marami pong salamat, Panginoon. Maingat po namin sa iyong binabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord.
Sige po, tayo pong lahat ay muli pumikit para sa ating benediction. Hallelujah, Jesus. Marami pong salamat sa lahat ng ginawa mo sa amin sa umagang ito. Marami pong salamat sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Naway lagi kaming makita, lagi naming makita ang iyong kamay na kumikilos sa aming buhay, kagaya ng ginawa mo kay David, nang makilala niya na ikaw ang siyang nagtataas sa kanya bilang hari upang ipatupad ang iyong layunin. Tulungan mo po kaming kilalanin ka sa lahat ng araw tagumpay. Kilalanin ang lahat ng tagumpay, pag-unlad at pagpapala na nagmumula sa iyo, O Diyos, at may layuning ipalaganap ang iyong kaharian. Patuloy mo po kaming gabayan, palakasin, at salamat sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa amin. Pagpalain ka nawa ng kapayapaan, biyaya, gabay mula sa Diyos, naway mapuno ng pagmamahal at pag-asa at pangunawa ang iyong paglalakbay sa buhay na ito. Naway matagpuan mo ang kalakasan sa oras ng pagsubok at kaginhawahan sa sandali ng kalungkutan. Naway lumakad ka sa liwanag ng may karunungan at maranasan ang kagalakan, pagbabahagi ng kabutihan sa iba. Naway patuloy ka magbigay sa iyo sa pamamagitan ng benediction na ito, ng biyayang iyong hinahangad at magdulot ng kaganapan sa iyong puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.